Ang tanong, ano daw yung gamot sa kalunggo ng pabo? Kalunggo, fowl pox, bulotong. Ano yung prevention, mga sanhi, dahilan kung bakit nagkaka-fowl pox yung ating mga alagang pabo. Isang mapagpalang araw po ang aming hatid sa inyo mga kapatid mula po sa Amba King Pabo Farm. For today's video, another topic na naman po patungkol po sa usapang pabo. At ito po, samahan niyo po ako, here we go, let's go! Usapan po natin sa pagkakataong ito ang tanong ng ating kapatid. Ayan po yung kanyang tanong, ano daw yung gamot sa kalunggo ng pabo? Kalunggo, fowl pox, bulotong. Ayan, yan po yung terminolohiya na ginagamit sa sakit ng pabo na kalunggo. Fowl pox po yan sa English mga kapatid, social na tawag. Butlig-butlig sa kanilang leeg, ulo. Ayan, minsan sa paa. Ayan po yung ating pagbibigyan ng linaw sa ngayon. Kapag magtanong po kayo doon po sa mga grupo ng usapang pabo mga kapatid, sobrang dami ng ibibigay nila na pwedeng igamot sa fowl pox ng pabo. Paminta, bawang, lipstick, hipon, use oil. Ano pa ba yung iba? Yung thymol. Gamot po yon. So, lahat po ng yon mga kapatid is tama po yon. Pwede po natin yung gamiting panggamot sa pabo. Pero, ipapaliwanag ko po ngayon kung bakit naging tama yung mga gamot na yon. And then, ano yung prevention, mga sanhi, dahilan kung bakit nagkaka-fowl pox yung ating mga alagang pabo. Ayan po yung ating pag-uusapan mga kapatid. Pakatandaan nyo pong lagi itong mga kapatid, itong sasabihin ko po sa inyo doon po sa mga baguhan pa po sa pag-aalaga ng pabo. Dati sinasabi ng iba nakakamatay daw yung fowl pox. Tama naman yun kung mapapabayaan. Tapos kung wala pa po tayong karanasan sa pabo patungkol po sa fowl pox, talagang masasabi natin na makakamatay po. Pero siguro sa tulong at awa ng Diyos, kung sakali mang mapanood ninyo ang video na ito, siguro masasabi nyo na hindi po malaking banta talaga sa ikamamatay ng pabo yung fowl pox kung sakaling mapanood nyo po ito. Una-una dyan mga kapatid, saan ba na nagmumula yung fowl pox? May dalawa po para sa akin, may dalawa pong pangunahing sanhi kung bakit nagkakaroon po ng fowl pox yung ating alagang pabo. Unang-una na po dyan is lamok. Pangalawa is yun pong nagkakasugat sila pag maliit po yung area ng pabo. Minsan tinutuhak nila yung kanilang kasama, nagkakasugat. Ayun. Tapos yung iba parang kinakamot nila mga kapatid. Ayan, dahil nga sa kagat ng lamok, kinakamot nila yung party ng kanilang ulo, yung minsan yun po yung dahilan kung bakit nagkakasugat. Pagkatapos ng sugat, ayun, nagiging fowl pox po. Yan po naman talaga yung madalas talaga yung sarili nilang dahilan kung bakit nagkakasugat. Yung iba naman dahil sa kanilang kasama kaya nagkakasugat, ayun, nagiging fowl pox. At yung lamok talaga, yan po talaga yung isa po talaga sa dahilan is yun pong lamok. So, isipin nyo po mga kapatid, talagang napakagaling ng ating Diyos na lumikha sa lahat ng bagay. Kung pagmamasdan nyo po yung pabo mga kapatid, lalo na kapag ganyan, mga malalaki na, natitiyak ko po na yung kagat ng lamok is hindi po iipikto dyan sa paa. Tigas na kasi yan tapos balat at buto lang po yan. And then sa katawan naman, pagdating sa katawan, ayan, para po yan nakabulitrop sa tawag dito, sa kanilang balahibo. Ang pinaka makakagat lang talaga ng lamok is yun pong kanilang liig. Ayan, yung liig lamang po. Pero isipin nyo pong mabuti mga kapatid, sa kanilang liig o sa kanilang ulo, dyan po pinakamalapit yung mata.
Ayan. Mata. At kung iisipin ninyo, madalas umaatake yung lamok gabi. Ayan, so ang pinakamahalaga talaga sa pagpapabo para maiwasan nyo po yung fowl pox, mga kapatid, kung may sakaling mayroon man, mangilan-ngilan na lamang po. Maglagay po kayo ng pailaw sa inyong pabuhan. Ayan, tuwing gabi. So sa ngayon, napakadali na po ng pailaw sa pabuhan, mga kapatid. Kung walang kuryente, maglagay po kayo ng solar light. Pero yung mga solar light, mga kapatid, para umabot yan ng umaga, mayroon naman po mga DIY na paraan. Yung isang battery na hindi nakakaraabot ng umaga, ina-upgrade po yan. Dinadagdagan ng battery, 2 or 3 para kahit hindi masyadong mainit sa araw, nakakapag-stack po ng capacity yung battery na aabot ng umaga. Tapos kung may kuryente naman, may linya ng kuryente yung inyong pabuhat, mga kapatid, maaari po kayong maglagay ng kagaya nun. Kita ba? Ayun o, yung ilaw na yon. Ayun. Maglagay po kayo kahit 3 watts. Mayroon pong mga LED na 3 watts. Sobrang tipid na po sa kuryente yun. Ayun nga, ayun, kita nyo naman yung sinabi ko. Talagang naisip ko nga, sobrang galing talaga ng Diyos. Kahit pabo lang, simpleng pabo lang po, mga kapatid. Kapag lalagyan natin ng pailaw, mga kapatid, saang party pa po kakagat yung lamok? Nakadapa sa hapuan, may pailaw, lilipad-lipad yung lamok malapit sa kanilang ulo. Mga kapatid, kakainin po nila yan, or kung hindi man kakainin, talagang parang papatay nila para hindi makaperwisyo sa kanila. Makikita kasi nila eh. So ayun po, mapasisiw po, mga kapatid, o malalaking pabo na po. Maglagay po kayo ng pailaw. Dito sa akin, awa tulong ng Diyos, mga kapatid, ayun na po, nakakuha na po ako ng idea na ganun. Hindi na po masyadong nakakapinsala yung fowl pox dito sa akin. Kung mayroon man, mangilan-ngilan na lang po. So doon naman po tayo sa may fowl pox na talaga. Ano po yung gamot? Yun, prevention po yun, mga kapatid, ha. Maglagay po talaga kayo ng pailaw. Isa po talaga yan sa prevention. Tandaan nyo po, prevention is better than cure. Doon naman po tayo sa may mga fowl pox na po. Kanina, sinabi ko po na lahat nung nabanggit ko ng mga gamot is mabisa po yun. Ayan. Sa kadahilan ng ito. Yung fowl pox, mga kapatid, isakit lamang po yan sa balat. Kung malakas lamang po yung immune system ng inyong alaga, kusa po yang gagaling at hihilom. Ayun nga, doon po yan madalas talaga nang gagaling sa nagkasugat dahil sa kanilang kasama or sa kanilang pag ganun-ganun sa kanilang paa, sa kanilang ulo at saka sa lamok. Ayan. Tapos kung sakaling mayroon na po mga fowl pox dyan sa inyo ngayon, tapos i-apply nyo po yung pailaw talaga, mga kapatid, kusa po yung gagaling yung pabo na may fowl pox. Ang gawin nyo lang is palakasin nyo po yung kanilang immune system. So sa anong paraan? Ayun, magdagdag ng vitamins, ayun, pailaw. And then sa patuka po, mga kapatid, kung sakali mayroon po talagang sobrang tawag dito, sobrang lala na po ng fowl pox, ang mainam dyan is ibukod nyo po. Tapos applyan nyo po ng mga pagkain na masustansya at masasarap. Hindi yung pipitsuging pagkain po. Kasi nga may dinadamdam na yun eh, para lumakas po yung kanilang immune system. Ang maganda is, ayun, pakainin na lang ng feeds. Oh, ayun, i-pure feeds mo muna hanggang sa gumaling. Tapos, ayun nga, dito po sa aking pagpapabo, mga kapatid, ayun, doon po sa aking cabinet, sa aking emergency o medical kit ng aking mga pabo, mayroon po akong Thymol tablet doon. Ayan, mura lang po yung Thymol tablet, mga kapatid. Ginagamit ko lamang po yun kung yung pabo is, yung kanyang fowl pox is malala na po dito sa kanyang tuka. Ayan, sa tuka, malapit sa ilong at saka sa mata. Pero yung sa mga liig-liig lang po, mga kapatid, na binabaklas ko na lang yun. Tapos binububuran ko ng amoxicillin. Napakadaling gumaling. Ayun nga, kung alam nyo lamang po yung sinasabi ko ngayon, yung pailaw, tapos alam nyo na po na yung fowl pox is kusa po yung gumagaling. Lahat ng yung gamot na nabanggit ko kanina is mabisa po talaga yun, mga kapatid.
kung mapapalakas natin yung immune system. Kahit hindi na po tayo gagamit nun, basta't mapalakas lamang po natin yung kanilang immune system. Tapos nakapaglagay na po tayo ng pailaw mga kapatid tuwing gabi, visible sa kanila yung mga lamok na palipad-lipad. Ayun, nasa mga 90% po talaga mga kapatid na yung inyong mga pabo is malinis po yung kanilang mga mukha. Wala po silang kalunggo. Ayan. So, ayun po mga kapatid. Prevention is better than cure. Pailaw lamang po mga kapatid. Tapos doon po sa mga pabo na may fowl pox na po, ayun, palakasin nyo po ang kanilang immune system. Pusa po yung gagaling mga kapatid. Ilang bisis na po akong nakaranas niyan. Kahit nga, ayun, maging yung mga sipon, lulubo yung bandang ilong, tapos sa mata, at papunta na po sa pagiging kuraysa. Ayan. Dito nga sa akin mga kapatid, ilang bisis na po ako hindi ko po ginamot. Ayan, binukod ko lamang po. Ayun, pinalakas yung kanilang immune system. Awa tulong ng Diyos, lumaki. Kaya lang bulag na. Wala na po yung isang mata. Malakas po yung immune system ng pabo mga kapatid. Kung sakaling may sakit po sila is papalakasin lang natin yung kanilang immune system. So sana po mga kapatid nakabigay ito ng kaunting impormasyon. Importante po talaga sa pabo yung pailaw tuwing gabi. Ayan, sa dapuan, sa brooder. Ayan, subukan nyo po mga kapatid kung sakali man mali ba yung aking sinasabi. Hanggang dito na lang, salamat po sa Diyos, pag-ibig.